Napapansin mo kapag gumawa ka ng kabutihan sa isang tao, ay sasagot sa iyo ng tao, "Uy, maraming salamat ha, si Lord nang bahalang mag-bless sa iyo." O kita mo, gumawa ka na ng kabutihan, na istorbo mo pa si Lord, nadagdagan pa yung workload niya. And dami-dami na nga inaasikaso nun eh. Kaya dapat, kasamaan ang gagawin mo sa ibang tao, para sa ibang mapunta yung workload. Minsan, nag-i-expect ka ng effort sa ibang tao. Kasi ikaw mismo, willing ka mag-exert ng ganong amount ng effort para dun sa taong yon. Kaya dapat, hindi ka na gumagawa ng kabutihan sa ibang tao. Dapat hindi ka na nagbabalak na gumawa ng kabutihan sa ibang tao. Para wala ka nang kailangan i-expect. Di walang disappointment. Minsan mararamdaman mo na sapat naman yung binibigay mo na effort sa trabaho, pero hindi ka naman nare-recognize and hindi ka naman nag-grow. Ibig sabihin yan, tama yung effort mo, pero nasa maling company ka. Using the same effort, pag nasa tamang company ka na, mag-i-enjoy ka sa trabaho mo habang nag-grow ka pa. Paano pa kaya using the same effort sa pang-i-scam? Di nasa ibang bansa ka na ngayon, patur-tour ka na lang sa buong mundo. Kasi kailangan mo na magtago hinahanap ka na ng mga pulis Kapag nag-coffee shop kayo, tapos kasama nyo yung boss mo, ang gawin mo, mag-order ka ng biggest size na coffee. And ang ibigay mo na pangalan is yung pangalan ng boss mo. Siyempre, pag isa-serve na yung coffee mo, ang sasabihin na pangalan, ang tatawagin na pangalan is yung pangalan ng boss nyo. Tapos pag lumapit siya, makikita niya na hindi naman yun yung in-order niya. And magagalit siya ng onte, makikipagtalo siya ng onte, then lalapit ka, tapos mag-a-apologize ka. Sasabihin mo na ikaw ang nagbigay ng pangalan niya doon sa kape mo kasi gusto mo lang siyang i-surprise ng isang big size na coffee as a token of appreciation kasi napakabuti niyang boss, kahit hindi naman. So syempre, ikaw na naman ang bida, no? Kasi binigyan mo ng gift yung boss mong buwiset. So yung boss mo naman, para hindi siya maging rude, aside pa doon sa coffee niya, iinumin niya din yung coffee na binigay mo sa kanya. And syempre, dahil napakarami niyang kapeng nainom, sasakit yung tiyan niya. Hindi na siya makakatrabaho buong araw. Tapos hindi pa siya makakapasok bukas. Kasi ang dami niyang nainom na kape hindi na siya makakatulog. Kapag yung mga ka-opisina mo, puro mga bobo, puro mga tanga, wag ka na masyadong matrigger, wag ka na masyadong mainis, okay? Just use it as motivation para makaalis ka na dyan sa company na yan. Kasi pag nagtagal ka pa dyan, baka isa doon sa mga bobo at tanga na yan, maging boss mo. Pag maglalagin ka sa PC mo sa work, sadyain mo maliin yung password mo multiple times para ma-disable yung account mo. Siyempre, i-report mo yan sa IT kasi kailangan mo magpa-reset ng password tapos kailangan mo pang magpa-virus scan kasi sasabihin mo na hack yung PC mo kaya ayaw gumana yung password. Matagal na proseso yan. Di pwede ka na magmerienda sandali, di ba? Tsaka okay lang naman yun, hindi ka imbestiga ng IT. Alam na nila yan. Ingatan mo palagi yung buhay mo kasi nag-iisa lang yan. At kapag bigla kang nawala dito sa mundo, baka magpanik yung boss mo, gumamit ng spirit of the glass para lang makausap ka kasi hindi ka nakapag-turnover ng maayos kasi bigla kang nawala. Ang worst case pa na pwede mangyari dyan is utusan ka niya na sumani doon sa isa mong kaopisina para ikaw na mismo yung gumawa ng trabaho. Pag naging mabuti ka sa office, hahalukayin ng mga marites yung mga detalye tungkol sa'yo hanggang makakita sila ng mga masasamang bagay tungkol sa'yo. Pag wala sila nakita, gagawa sila ng kwento para masira yung reputasyon mo. Kaya dapat, masama ang ugali mo sa office para wala na silang kailangan halukayin. Kasi harap-harapan mo nang pinapakita yung kasamaan mo Tsaka para hindi ka na rin mahirapan na magpaka-plastic. Naranasan mo na ba na akala mo gising ka na, yung pala nasa panaginip ka pa pala. Tapos hindi ka makagalaw, hindi maigalaw yung katawan mo. Tapos may taong anino na lumalapit dahan-dahan sa'yo, hindi ka pa rin makagalaw. Ang tawag pala dyan, sleep paralysis. At yung taong anino na nakikita mo doon, yun yung sleep paralysis demon mo. At ang fun fact dyan is, yung sleep paralysis demon mo, yan yung boss mo. Napansin mo, pag nandun siya sa opisina, hindi ka din makakilos, hindi ka makagawa ng trabaho mo, hindi ka rin makagawa ng kalokohan. Alam mo, kapag hindi ka tinetext ng jowa mo, dapat maging understanding ka. Kasi baka may lakad lang yung tao, o busy sa trabaho, o baka naman tulog. Pero pag ikaw hindi ka nakapag-text, hindi ka marunong magpahalaga, grabe ka. Dati kapag nanonood ako ng mga Filipino action movies, yung mga mastermind na kontrabida, sinasabi nila lagi kapag may papaligpit sila, tawagin mo yung mga bata, may papaligpit ako. Ayun, gets ko na kung bakit. Kapag may binabala kang krimen o kaya naman mga hindi magandang bagay, please lang, bago mo gawin yon,
paki-uninstall muna yung mga games sa phone mo. Kasi nasisisi lang pag inimbestigahan ka Ang mabuti pa ang install mo na lang, online gambling. Wag mo lalaitin tsaka bubulihin yung mga bobo mong kaopisina. Kasi pag tumagal sa work yan, magiging matalino din yan Tapos ipapamukha niya sa'yo yung mga pinaggagawa mo sa kanya nung bobo pa siya. Dapat ang bulihin mo yung mga tanga. Kasi wala namang gamot sa katangahan Suntukin mo yung boss mo, tapos tumakbo ka palis ng office. Tapos magpalit ka ng damit at bumalik ka kagad sa office. Pag nakita mo yung boss mo, mag-acting ka na clueless ka kung ano yung nangyari. Siyempre sasabihin ng boss mo, sinuntok mo siya. Sabihin mo, hindi ikaw yun. Meron kasi nagkukunwari na kamukha mo, tapos palaboy-laboy sa office, nagpapanggap na ikaw. Siyempre sasabihin ng boss mo, bakit hindi mo ipapulis kung meron pala nagkukunwari na ikaw? Sabihin mo, itinawag mo na sa pulis. Ang kaso, ang palagi nahuhuli, ikaw. Normally, di ba, kapag nahuli ka ng mga tao na nagsisinungaling, next time, hindi ka na magsisinungaling. Sasabihin mo na yung totoo. Yan naman ang problema sa'yo Kaya hindi ka gumagaling sa pagsisinungaling kasi tinitigil mo. Dapat maging consistent ka pa din. Trust the process, gagaling ka din dyan. Tsaka, next time naman, kahit magsabi ka ng totoo, hindi na rin sila maniniwala sa'yo kasi wala na silang tiwala sa'yo. Wag na wag kang magli-leave ng Monday o kaya naman Friday. Kasi maiinis lang yung boss mo sa'yo. Kasi ang dami nyo nang may sakit ng Monday at saka Friday. Tingin ko naman alam mo na to pero ang paraan para maging favorite ka ng boss mo is araw-araw ikaw magbibigay ng kape sa kanya. Kahit hindi mo pa trabaho yon, bibigyan mo siya ng kape every morning. Kasi alam naman natin yung mga boss, mahilig sa kape yan Tsaka ikaw ba naman araw-araw mong dinuduroan yung kape niya, talaga magiging favorite ka nun.